Kailangan tulungan natin ang ating mahal na Vice Presidente na yung mga akusasyon sa kanya hindi magtatubay. Sa paano paraan, buuin, straight, PDP naman, senatorial candidates. At sama natin ito ang policy view. Okay, na. Natin sa Middle East. Sana all malamig ang tinitirhan sana all maganda ang kutis. Kaya isa din yan sa dapat ninyong ipagpasalamat sa Diyos. Nandito kayo sa lugar na hindi magulo, maganda klima, at lalong-lalo na nandito kayo dahil meron kayong hanap buhay. Hindi na gusto na umalis ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Pero marami sa atin, dahil walang oportunidad sa ating bayan, ay nakikipagsabaran sa iba't lugar sa mundo para sa inyong mga pamilya. Kaya yun ang sunod natin na pagpasalamatan, yung ating mga mahal sa buhay. Bawat pamilyang Pilipino, kailangan natin magpasalamat sa kanila dahil binibigyan nila tayo ng lakas, sinusuportahan nila tayo, at tinutulungan nila tayo sa ating pakikipagsapalaran sa ibang lugar. Ayaw nila na umalis kayo, ayaw nyo rin na iwanan sila. Pero kailangan natin gawin dahil kailangan suportahan ang ating mga pamilya. Okay? Pagpapasalamat ulitin ko sa Diyos, sa Hong Kong government, Hong Kong Police, sa KOJC, sa inyong lahat, mga kababayan natin na nandito, at syempre kailangan natin pasalamatan ang PDP laban. Parang tinanggal na ata nito. Nag-gurgur ba yun? Sila ang laban, no? PDP na lang, no? Opo. Ha? Okay, suka. May dala sila para sa inyong lahat. Inutusan silang bumili ng suka. Nagdain daw silang sinama. Sa gusto. Nagdala pa sila ang pinakura. Sa gusto. Okay. Bagay na sa lechon Macau o pinakura. Gaganin ang ito, naglagaw ko dito. Kanaganin. Ay, sorry. Kanina naglalakad ako doon. Yung bang nakabitay ng mga lechon Macau ba yan, no? Sa isip ko kanina, sabi ko, kakain kaya muna ako. Sabi ko, ay hindi, picturean mo na lang muna. Andito sa aking cellphone yung roasted duck at yung roasted goose. Roasted goose. At, tikman ko nga yun. Balikan ko. Roasted goose at yung parang lechon Macau. Bagay sa suka. Ano pa ang bagay sa suka? May oras pa ba ako? Bigla na lang ako palisin dito. Ano pa ang bagay sa suka? Ang
chorizo, longganisa. Diba? Bulan. Chicharon. Mangga. Mangga at suka. Kininaw. Oh. Yeah, bulan, galunggong. Yes. Diba? So, kaya tayo lahat nauutusan na bumili ng suka. Kasi lahat yan, lahat ng pagkain masasarap, kailangan ng suka. Alam niyo, wala sa listahan ko yung speech ng suka na yun. Actually, wala akong listahan ng speech ko dahil matagal ako kagabi nag-decide kung pupunta ako dito sa Thanksgiving. Kaya wala ako listahan ng speech. Pero yes, alam nyo, marami siguro sa inyo ang nautusan na bumili ng suka at mantika. Mantika, suka, ganyan. Noong kayo ay bata pa. Opo. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yan, mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nautusan lang ako lagi doon sa kanto, sa tindahan, bumili ng Coke. Ng Coke. Hindi joke yan totoo yan. Alam nyo diba 5 pesos lang ang Coke noon? 1980s? Or less pa nga ata siguro? 5 pesos? O mga 4 pesos ang Coke noon. Tapos ang pera natin, yung papel na green na 5 pesos. Oo, yan yun. Pero totoo yan hindi Coca-Cola kasi kayo naman. Ang sabi ko, noon, wala pang 2 liters. Lit lang yan ang kapanahon na natin. So, yun. So, saan na tayo? Sa pagpapasalamat. Pagpasalamat tayo sa PDP. Ating mga kandidato sa PDP. Aabot tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy for his generosity. Alam niyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nagkakulong, sa mga pinapahirapan, at sa na-oppress. Sabi niya, tama na ganito ang nangyari dahil naliwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Sabi niya, ikaw, kahit ano man ang sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara, sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, ayun na,
Makinig tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya ang nakakaalam by heart kung ano ang salita ng Diyos. Anong words of God. Sabi niya sa akin, sabi niya, ikaw, sabi niya, ganito nangyari sa buhay mo. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo. Dahil hindi po na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. Matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Kaya, nung sinabi niya sa akin yun, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan kaya lahat ni Inday Sara. Pero ito lang, ako, sabi ako ni Pastor Kibuloy, you are there, you are where you are intended to be by God. Exactly where you are. So yan po, hindi pa alam mo, hindi pa ako nangalahati sa pagpapasalamat ko kaya bilis-bilisan natin. Hanggang anong oras ako pwede, sir? Go lang daw. Go. Ay, hindi kami pwede mag-ago birthday kaya kasama ko na pagkuot. Diba mo, nang sa'yo ko, Tagalog din. Alam nyo, bakit ako nandito ng maaga? Gumising talaga ako ng maaga. Ang alarm ko, 30 a.m., 7 a.m., 7:30 a.m., 8 a.m. Apat yung alarm ko. Para hindi kami mag-abot ni President Rodrigo Duterte. Kasi pagkalitan naman niya ako sa mga pangyayari. Hindi naman siya nagagalit. Actually, kumalma na si PRD no, medyo nagka-edad na. Mahal ko kayo. Magpapasalamat din ako. Thank you po ako. Kagabi po, merong mga kababayan natin na nasa hotel. Hotel. Kayo ba yun, ma'am? Opo. Maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon sa hotel. Mahal ko kayo. Maraming salamat. Pero bakit, ma'am, wala kayong dala na roasted goose? Joke lang. Pero salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon. Sigurado ako na kahapon may kailangan din kayong gawin. Busy din yung oras ninyo, pero pumunta kayo doon at winelcome niyo kami sa hotel. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod ko po na pagpapasalamat ay personal po sa akin. Para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa China, sa Hong Kong, sa Macau, dahil noong 2016 ay nagkita-kita din tayo dito para sa pagpapasalamat, tapang at malasakit at suporta sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya, papasalamat po ako dahil from 2016 hanggang 2025 ay nandyan pa rin kayo at nandito pa rin kayo para sa bayan. Maraming salamat. Sunod po
ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin, at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020. At sa susunod na halalan sa 2022. Andali lang. Okay. Papunta na po ang suspension order. Sige. Sige. Maraming salamat sa suporta ninyo noong 2022. Thank you very much sa inyong lahat, mga kababayan. Alam nyo, una ko pong naramdaman na mukhang mananalo ako sa eleksyon dahil nakita ko ang overseas absentee voting results. Una siyang lumabas. So nakita ko na I think 98% lahat ng OFW votes ay para sa akin. Kaya doon ko naramdaman na parang baka siguro manalo ako. Kaya maraming salamat.